Magandang araw mga bata! Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, ay ako muna ay magpapakilala. Ako nga pala si Binibining Hana Joy Di Luna, ang inyong gabay sa aralin ngayong araw. Ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa fiksyon at di-fiksyon. Para sa inyong mga bata, ano nga ba ang pinagkaiba ng fiksyon at di-fiksyon? Meron ba kayong idea? Ngayon, ating aalamin kung ano nga ba ang fiksyon. Ito ay binubuo ng mga likhang isip lamang o gawa-gawa ng ating imahinasyon ng may akda na inilalahad sa paraang pasalaysay o pakwento. Isa ring uri ng panitikan ang fiksyon dahil naglalaman ito ng kwento, karakter at pangyayari na hindi totoo, hindi batay sa tunay na buhay. Ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng kasiyahan, imagination at um, nagbibigay ng aliw sa ating manunood o mambabasa. Narito ang mga halimbawa ng fiksyon. Una, alamat. Pangalawa, Avatar. Pangatlo, Fairy Tail. Pang-apat, Superman. At ang panghuli, si Pardina at ang Duwende. Isa ring halimbawa ng fiksyon ay ang nobela at science fiction. Mayroon ding katangian ang fiksyon. Isa na rito ay ang imahinasyon. Siyempre, pag nanonood tayo ng mga fairy tale o di kaya mga avatar, na-imagine natin kung paano lumalabas ang kanilang powers, paano sila nagtatransform. Ngayon, alamin naman natin ang di-fiction. Ito ay binubuo ng mga makatotohanang pangyayari. Nangyayari ang mga ito sa totoong buhay at hindi lamang ito nilikha gamit lamang ang imahinasyong ng manunulat. Totoo ang lahat ng mga pangyayari na naisulat dito. Ang di-fiction din ay nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon, kaalaman o pag-unawa sa mga mababasa o manunood. Mahalaga din ito dahil napapalawak niya ang ating kaalaman at nakakatulong din ito sa ating kapwa. Tulad ng pagbibigay ng um, pagbibigay ng balita, ganon. Narito ang mga halimbawa ng di fiction. Una, ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Um, Alam niyo na ba ang talambuhay ni Dr. Rizal? Kayo na ba ay nakabasa ng talambuhay ni Rizal? Pangalawa, tala-arawan. Pangatlo, anekdota. Pang-apat, agham at teknolohiya. Sa ngayon, yung teknolohiya ay ito talaga yung ginagamit natin sa pang-araw-araw at tulad nito, gumagamit ako ng teknolohiya dahil gumagamit ako ng Zoom. Mahalaga talaga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At pang-last, balita. Siyempre, pagka lahat ng lumalabas ay napapanood natin sa balita ay ito ay totoo. At hindi ito, wala itong kasinungalingan o may mali, pero yung balita, tama o mali man. Mayroon ding katangian ang deep fiction. Ito ay patataga na nakabase sa impormasyon na um, at totoo at mahalaga. Siyempre, meron na katangian ng deep fiction na nagbibigay sa atin ng kaalaman at impormasyon. Ngayon, may natutunan ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Kung wala na ay ako ay magpapaalam na sa inyo. Muli, ako si Binibining Hana Joy, ang inyong gabay sa aralin ngayong araw. Paalam!